So may nagtatanong, hello, ano pong requirements para sa burial claims? So first, dapat active OWA member. Pangalawa, kuha ng SPA sa MECO. Magdala ng passport and then ARC. I-photocopy po ng 4 sa 7-Eleven. Kung gusto mo, doon na sa MECO, pero 5 NT doon. So, advice ko na magpa-photocopy ka na sa 7-Eleven. And pagdating mo doon, mag-fill up ka ng form. Make sure na alam mo yung full name at address ng representative mo sa Pinas. And then, kung makuha mo na, at saka kung hawak mo yung PSA birth certificate mo, ipadala mo na din. At saka yung, kung late register ka, yung birth certificate mo, kung hawak mo din yung local birth certificate, padala mo din. Kasi ako hiningian ako late register din kasi ako. Dapat isama mo yun sa pagpa-apostil. Like kung ipapadala mo na, pwede mo siyang ipadala like kung may uuwi dyan sa Taiwan na kakilala mo, tapos i-meet up lang ng family mo sa airport. Para naman mabilis, no? Pero kung wala naman talaga, ano mo na lang sa post office. 2 to 3 days, andun na yun. Sa Pinas na yun. At saka, yung gagawin ng representative mo sa Pinas, 'di ba, i-register nila yung yung death certificate na galing sa munisipyo. Makukuha nila, i-register nila sa sa PSA. Then pag makuha yun sa PSA, ipapa-apostil yun. Kasama yun nung sa mo, sa birth certificate mo. Tapos yung PSA death certificate. Pag makuha na nila yun, pwede nang dalhin sa sa TECO. So ang bayad sa TECO ay 800. Kasama na yung translation. So kung okay na din yun, walang problema yung papel, pwede na nilang isend dyan sa inyo sa Taiwan. Ako sa lang sa DHL. 2 to 3 days andun na-receive ko na. Yung bayad ng kapatid ko ay ano ba yun? 600 ata yun. 600 or 800. Nalimutan ko na, pasensya na. Matagal na kasi. So, pagdating naman, pag ma-receive mo na yung papel, ipasa mo sa labor insurance. Nasa isa kong video yung mga requirements. Kung ano yung mga inano ko. Pero, kung ano lang ang natanggap mo sa Pinas, yun lang naman yung akin. Pinasa ko sa labor insurance. Nagdala lang ako ng champ. Ano yun? Yung ng pangalan mo. And then pwede nating maklaim yung burial subsidy na yan sa loob ng 5 years. Kung may problema, pwede nating maklaim. Pero kung wala naman, maklaim nyo na yan after 1 month. So, darating na yung pera nyo sa ATM. So, ang pwede lang makakuha nitong burial subsidy na ito ay factory worker at saka nursing home na sakop ng labor insurance. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.